Narito para ipagdasal si Asuncion, no? Na ihatid natin sa kanyang huling hantungan, no? Bahagi ho na kung saan ay nawa ay higit nating makamit yung kapayapaang dulot ng ating Panginoong Jesucristo, no? Bahagi ho ng ating pagninilay ngayon, ano? Una, na isang katotohanan, no? Bagamat minsan ay hindi madaling tanggapin, no? Sabi nga, hindi pala lahat ng katotohanan ay masarap, no? Mayroong masakit na katotohanan, no? At isa na rito ang alin, ang pagdating ng kamatayan, ano? Na sa buhay natin sa daigdig na ito, ano? Ay tayo ay lilipas, no? Pero bahagi ho na kung saan huwag natin kalimutan, ano? Na ito ay ipinaalala na sa atin ng Poong Mikapal, ano? Matagal ng panahon, pero muli nating nawa maging bahagi ng ating pagninilay, kasi iba kung minsan ang nararamdaman natin, ano? Kapag idea lamang, ano, tayong lahat ay mamamatay, ano? Pero iba na kapag nasa harapan natin ang labi ng isang mahal sa buhay, no? Na namayapa na, no? Na nauna na mula sa piling natin, no? Iba pa rin yung dating ng katotohanan na ito. At ito yung kinakailangan nating tanggapin, no? Bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ito ay inihabilin na sa atin, no? Na talagang bahagi ito ng katotohanan na kinakailangan nating harapin. Kaya nga nung sabi ni Jesus, ano? Huwag kayong matakot, no? Manalig kayo sa Diyos, ano? Manalig kayo sa akin. Pero bahagi o yun, ano? Na makita ko natin ang katotohanan ng kamatayan. Sabi nga po ay kahit na si Jesus, ano, ang Diyos na naging tao, ano, ay pinakita sa atin ng katotohanan ng kamatayan. Kaya nga yung simbolo natin kalimitan ay ang krus na Jesus, ano. Pero alam natin hindi nagtatapos doon, no? Kaya nga tayo ay nagpapahid. Katatapos lang natin ng panahon ng muling pagkabuhay, no? Si Jesus ay muling nabuhay. Niligtas tayo ni Jesus sa kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay, no? At tayo rin ay naniniwala na bubuhayin din tayo ni Jesus, katulad ni Jesus na binuhay, no? Na muling nabuhay, no? So yung pangalan, sabi ng Ascension, no? So yan ang ibig sabihin ng Ascension, no? Ay ascension, no? Pag-akyat sa langit, no? So ipinagdiriwang din natin, no? Yung 40 days ng muling pagkabuhay ni Jesus, ay pinagdiwang natin din yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Noong nakaraang linggo ay pinagdiwang natin yung Pentecostes, no? Yung pagbaba ng Espiritu Santo. Pero yung Sunday before that ay walang iba kundi ang pag-akyat ni Jesus sa langit, no? Yung ascension, pwede rin siguro natin, kasi kay Maria, ang tawag natin kay Maria, Assumption, no? Kay Jesus ay ascension, no? So pag-akyat din ni Maria sa langit. So bahagi ho, no? Na pinaniniwalaan natin na alin, aakyat din tayo sa langit. Yan yung biyaya na ibinigay sa atin mula nung tayo ay mga bininyagan. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sa sakramento ng binyag, ipinangako niya sa atin na tayo rin ay aakyat sa langit, no? Yan kasi yung kahalagahan ng ating pananampalataya, no? At tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan mula pa sa pagkakasala ng ating mga unang mga magulang, no? Na kung saan ay tayo ay tinubos ng ating Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Tayo ay aakyat sa langit. Bakit? Naroon si Jesus, ano? So
yung ating muling pagkabuhay ay hindi sa lupa, sa daigdig na ito. Meron nung kasi ibang paniniwala na kapag namatay ka, mabubuhay ka uli, sisilang ka uli, no? Magiging bata ka uli, no? Ang tawag natin doon ay reincarnation, no? Hindi tayo naniniwala doon. Sa atin naniniwala tayo kapag namatay tayo, muli tayong bubuhayin ni Jesus, no? Pero iaakyat na tayo sa langit, no? Bakit? Naroon si Jesus, no? So bahagi ho na magkaroon nawa ng kaganapan yung pangako ng Poong May Kapal, no? Na pinagsumikapan natin na makatugon sa kanyang panawagan. Kaya nga kalimitan sinasabi natin na ba't ka nagpapakabuti, no? Hindi para umakyat sa langit, no? Kaya tayo umakyat sa langit, gawa ng alin? Gawa ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Bakit tayo ngayon nagpapakabuti? Ba't tayo umiiwas sa masama, no? Kasi gawain ng mga aakyat sa langit, no? Bagamat narito pa tayo sa lupa, no? So kailan tayo aakyat sa langit? Kapag tayo muling binuhay na Jesus at iakyat niya, no? Pagkatapos nga lamang ng kamatayan, no? Pero ang tanong ay, sigurado bang lahat tayo ay aakyat sa langit? Nais ng Diyos, no? At tayong lahat ay iakyat sa langit, no? Kaya nga pinagsusumikapan natin, yun ang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng binyag, no? Kaya yun ang biyaya na nawa ay tayo ay palakasin, no? Sa pagtugon natin sa panawagan ng Poong May Kapal, no? So ngayon ay kung si Ascension ay talaga bang nasa langit, ano, ay yun ang nais ng Poong May Kapal, no? Kaya nga napakahalaga rin ang pagtanggap natin ng mga sakramento, no? Lalong-lalo ng sakramento ng binyag, simula, no? Yung banal na pagdiriwang ng komunyon at ng misa, pagpapatawad ng mga kasalanan, ano? Sana yung mga mag-asawa, magpakasal, yung kumpil, no? Para makinabangan natin yung biyaya ng Espiritu Santo, no? Gabayan tayo sa tamang pagpapasya, yung pagkapahid ng langis sa mga may sakit, no? Sana po ay napakinabangan natin, no? Makahingi ng tawad sa harapan ng Poong May Kapal, no? Kaya ho natin ipinagdarasal si Ascension, no? O Asuncion, no? Ay bahagi ho na kung saan ay baka may katarungang hindi pa siya na ibibigay, no? Mga bahagi ho, no? Na maaring, sabi nga natin, mayroon siya ay pinatatawad ng Diyos, no? Ay pinatatawad ng Diyos na hindi na tayo mapunta sa impyerno, pero kinakailangan pa rin natin ibigay yung hinihingi ng katarungan, no? Ibig sabihin, kung may utang ka, dapat binabayaran mo yon, no? Pag hindi mo binayaran dito sa daigdig na ito, yung utang, no? With quotation marks, no? Hindi lang pera, no? So anything that goes against the Ten Commandments, lahat ng bagay na lumalabag sa 10 utos ng Diyos, no? So at least dapat binabayaran natin yan, no? Ayaw natin salitang binabayaran, no? Mas gusto natin tabi ng salitang para ibigay yung hinihingi ng katarungan, no? So sabi nga natin ay yung damios, no? So bahagi yun ay katarungan, no? Mas kumisan mas alam natin yung salitang karma, no? Pero ayaw kong gamitin yung salitang karma, no? Kasi hindi yung Kristiyanong salita yun, no? Katarungan, no? So kaya tayo nagdarasal, nagsasakripisyo, no? So kapag kayo umati ng misa, no? So isama nyo palagi sa panalangin si Ascension o si Asuncion, no? Na isama ninyo na idulog sa harapan ng Poong May Kapal, no? At yun ang isa sa mga intensyon natin, no? Na makatulong tayo
na maibigay yung hinihingi ng katarungan. Kung sakali man, kasi hindi natin alam eh, no? Kung naibigay niya yung hinihingi ng katarungan, okay yun. No? Pero kung hindi, ay, hindi natin alam, ay, mas maigi pang ipanalangin natin. No? Kasi nang may tutulong natin sa Kanya. Ano? Sa pagkabahagi ko yun. Kaya nga mayroon tayong purgatorio. No? Yung purgatorio, pupunta na ho yun sa langit. Bakit ay may purgatorio? Katarungan. No? Katarungan. No? Yung pong iba na hindi marunong magbayad ng utang ay baka hindi naniniwala yun sa purgatorio. No? Hindi kaya sa katarungan. No? Bahagi ng ating pananampalataya yung katarungan. Patatawarin tayo ng Diyos. No? Pero hindi pwede na hindi natin ibibigay yung hinihingi ng katarungan. No? Kung humingi tayo ng tawad sa Diyos, sasabihin ng Panginoon, okay, pinatatawad na kita, hindi ka na pupunta sa impyerno. No? Pero kung ikay may nasira, no? May nasira kang bagay sa kapitbahay mo, pinakailangang ibigay mo yung hinihingi ng katarungan. No? Sangayon sa ating pananampalataya, no? Ay halimbawa, no? May nakuha kang 100 na hindi iyo, no? Kinakailangan ibalik mo yun. No? Magkano? Hindi 100, no? Times 4, no? 400, no? Kasi yun yung paanyaya ni pinahayag ni Jesus, ano? Kay Sakeo, ano yung sabi ni Sakeo? Panginoon, kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibabahagi na isasaudi ko sa kanya. No? So, pero ito hindi udulog natin sa harapan ng po may kapal. No? Nawa ay pagtiwala tayo, no? Na si Ascension ay aakyat din sa langit sa piling ng ating Diyos, ng mga anghel at ng mga banal, no? At ng mahal na Birheng Maria.